Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter Virgos. Ayan. Take only what resonates kasi hindi naman talaga ito magre-resonate sa lahat. Ano po. Kung hindi mag-resonate sa'yo, okay lang yon. May mga next readings pa tayo. Kung gusto mo, pwede mong i-check yung ating ibang videos or if you want, pwede kang magpa-personal reading kay Jing Tarot Trader. Siya nga po pala, ito si Jing Tarot Trader, meron siyang YouTube. Pwede niyo rin i-check and hopefully ay matulungan niyo ang aking friend na yun na magkaroon ng maraming subscribers din. Ayan, Jing Tarot Trader and also Pisces Palmist. Ayan yung isa kong friend na meron na ring YouTube channel. Pisces Palmist is concentrated naman ang kanyang video sa palm reading. So, kung gusto mo magka-idea about palmistry, check mo siya. Okay, start na natin. This is for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates. Ulitin ko lang yun ha. Kasi pwedeng hindi ka makaresonate, pwedeng makaresonate ka, pwedeng hindi 100%, pwedeng magkapalit-palit ang roles. Depende sa nangyayari sa'yo. What do we have here for the sign of Virgo? For the sign of Virgo, please. For the sign of Virgo. You do have here the Four of Swords and Seven of Swords. Okay. Page of Coins is here. This is your main energy. Okay. So, sa nakikita natin dito, I feel like nasa isang sitwasyon ka na parang meron ka mga desisyon na ginawa wherein possible na medyo naging mahirap para sa'yo. Guys, kung hindi ka nakaka-relate sa side na ito, pwedeng dun sa kabilang side, sa side ng person mo. Kasi nakakaramdam ako ng cross-watcher energy dito eh. And, nakikita natin dito, sa sitwasyon na ito na inalisan mo or iniwan mo, whether whatever kind of situation, pwede may kinalaman sa money or love or whatever, no, family, etc. Kung naman to inalisan mo, some kind of lies or pagsisinungaling or hindi pagsasabi ng totoo ang maaaring ginawa mo dito, na you are really guilty about this. And now, you are hiding the truth about your situation. And I feel like medyo mahirap yung sitwasyon mo ngayon dahil dito sa pangyayaring ito. Pero hindi naman ibig sabihin na maganda yung inalisan mo. Maaaring may rason ka kung bakit mo yun inalisan. Pero sa nakikita natin ngayon, it's just that ikaw yung umalis, no? Pero, until now, pwedeng hindi ka pa rin nakakaalis sa comfort zone mo. You know what I mean? And, I don't know. Kuha muna tayo ng card para sa person mo, no? Pwedeng naging magulo isip mo or what? Tell me about the person that you are dealing with. The person that you are dealing with. Spirit guides, angel guides, what we have here for the person that you are dealing with. Person nakakonect mo. Person nakakonect mo. Please, Spirit guides, angel guides, the person nakakonect mo. For the sign of Virgo, person nakakonect mo. Please, Spirit guides, angel guides. Person nakakonect mo.
Okay. Okay. I told you yung iba sa inyo, pwedeng ito yung side mo, ha? The Magician is here. Ito yung person na nakakonect mo. The Magician and the Devil. Ayan. Dalawang major arcana. Four of Wands is here. The Wheel at the bottom of the deck. Alam mo, puro major arcanas yung nagpapakita dito sa person na ito. Yung person na ito, nakakita tayo dito ng improvement na ginagawa niya sa sarili niya, sa skills niya, sa talento niya, whatever kind of improvement with a Magician. And pwede may kinalaman sa career with the Four of Wands. Improvement na pwedeng makakapagpabago ng kanyang sitwasyon or ng kanyang sarili. No? I feel like for now, pwedeng may mga health issues or financial issues na kinakaharap din itong person na ito, kapareho mo, no? Pwedeng may mga issues ka rin na kinakaharap. And with the Devil, gusto niya ngayong umalis sa sitwasyon na ito. Kaya, ini-improve niya yung kanyang sarili. I see the Magician as an improvement para sa person mo. So, pareho kayo na may kanya-kanya kayong mga improvements or mga ginagawa sa sarili ninyo para makaalis. Or ikaw nakaalis ka na nga sa isang sitwasyon. And alamin natin, what is the situation between the two of you? What is the situation between the two of you? Please, Spirit Guides, Angel Guides. You have your journal. Ayan, oh. And kuha tayo sa side mo. You do have your come together. And what do we have here? Para naman sa side ng person mo. Okay. Nalaglag lang yung card. Wait lang, guys. Pulutin ko lang. Pasensya na kayo, medyo maingay yung aking upuan. Ayan. Anxiety is here. So, I don't know if you're dealing with someone who has anxiety, may problem sa kanyang emotions or sa kanyang psychological, ano? And you do have your come together. You could be dealing with someone na may may spiritual connection sa inyo. And I feel like you respect this person. Nare-respeto mo siya. But yung person na ito, I'm seeing someone na pwedeng laging nasa harap ng computer or laging nasa cellphone, you know what I mean? Eh, with the journal, ayan, nakikita natin lalo na with the diary, oh. Yung diary kasi is a story about yourself. So, kayo, ngayon, sa connection ninyo, pare-pareho kayo nakakonsentrate sa mga kanya-kanya ninyong sarili. Taking notes of ano ba dapat ang ayusin sa sarili para maging mas maganda yung istorya ng diary mo. You know what I mean? Yung buhay mo. And, for what I can see here, pwedeng ikaw, you are thinking about this person. You want reconciliation. And, pwedeng isa na rin sa tingin mong makakatulong para sa reconciliation ninyo is pag naging mas better yung situation mo. Pwedeng ganun. I feel like gusto mo talaga ng reconciliation. And this person is feeling trapped. Or maybe in a situation na hindi rin siya makaalis. Although may kakayahan siyang umalis, to me, parang ang energy is like another relationship. Pwedeng may kakayahan siyang umalis dito, pero pinipili niya magstay. You know?
Parang inaaliw na lang niya yung sarili niya sa ibang bagay. Or, kumaga, iba na lang yung pinagko-concentratean niya. Rather than doon sa talagang pinakasitwasyon niya na dapat naman talaga niyang alisan. Pero hindi siya makaalis doon eh. May kakayahan siya eh. May maaring nagkaroon na ng chance na makaalis siya doon sa sitwasyon. Pero mas pinili niyang wag. Yun yung energy dito. And, yeah, as you can see, the Four of Wands is like an open door. Kumbaga, bukas naman ang pintuan. Pwede naman siya lumabas, pwede naman siya umalis para mas maging masaya. The problem is yung mismong person mo. I don't see this person scared. Hindi ko nakikita takot siya. Mas nakikita ko is that mas ang pinahirapan niya dito sarili niya. And the way I see this, hindi niya tinitignan yung kanyang pinakasitwasyon na pwedeng hindi talaga siya okay sa sitwasyon na yon. But rather, tinitignan niya yung sitwasyon as paano kung umalis ako. You know what I mean? So, pwedeng yung mga involved doon sa sitwasyon na yon ang mas iniisip niya. Yung sarili niya, hindi, sige, okay na lang ako na mag-suffer, okay na lang ako na nandito ako sa sitwasyon na to, rather than aalis ako tapos ang kawawa or ang malulungkot ay yung mga nandito. Kasi wala na ako. Parang ganon. And this can mean maybe may kinalaman sa home, sa career, or pwedeng family, pwedeng ganon. So, as you can see, gustuhin man ng person mo magkaroon ng malaking pagbabago with the Wheel. With the Four of Swords, wala na lang siyang ginagawa. I'd rather stay. Feeling niya kasi, ang kawawa talaga is the Four of Swords. The Five of Coins. Ito kasi nakita ko yan. The Five of Swords. Ayan, and the Three of Swords. This could be another person na involved na sa connection niya. I'm seeing a third party here with the Lovers and the Three of Swords. So, this could be another person, a rather relationship sa side ng person mo. Kawawa siya eh. Pwedeng money issues. Pwedeng ayoko naman na magkaroon ng problema financially itong taong to. Parang ganun. Emotion mo for this person? Hopefully nakaka-relate ka. Kung hindi, wag ipilit. Emotion mo para sa person na ito. The Eight of Cups. Five of Wands. The Fool. Ten of Swords. Okay. Four of Wands. Ayan. Ito yung Four of Wands, ano? Tapos ito, may Four of Wands din dito sa side yan. Sa bottom of the deck. Tell me more for the side of your person naman tayo. Ano yung emotions niya for you? Ayan. Ace of Wands, Knight of Swords, and the Palace of Swords, the Tower. Mutual energy, spirit guides, angel guides for the sign of Virgo. Lockdown is here. History, past happened at the bottom of the deck. Ayan, nightlife, gamble, take a risk. And we do have here Vegas. Emotion mo, gusto mo tong taong to eh. Pero gusto mo magkaroon ng rason para ilaban siya. I'm seeing you as a person na gustong lumaban, gustong i-fight ang connection na ito for the future because you do love this person. Pero gusto mo magkaroon ng rason para ilaban siya.
For now, you don't have any reason. You want this person na magkaroon ng reconciliation sa inyo. Nakikita natin that you are the risk taker here pagdating sa connection. Pero, gusto mo muna may panghawakan ka. Like maybe with the Ten of Swords, that could be an ending. Diba? Maybe gusto mo tong person na to, pero gusto mo muna makitang may sitwasyon na nag-end. And maybe that is regarding dun sa kanyang sitwasyon. With the Four of Wands, yeah, you love this person, pero gusto mo siyang, mahal mo siya na gusto mo in reality. Gusto mo na may pagsasama or relationship. And, maybe with the Eight of Coins, you want this future with this person, pero ayaw mo nang magulo sa future. Kasi kung wala namang ending, bakit ako magre-risk, 'di ba? If your person is still in a relationship, bakit ako magre-risk? Ganun ang energy mo. And then, yeah, Two of Cups is here. Gusto mo ng relationship na walang problema. So, gusto mo yung person mo is makapag-decide. With the Tower moment. And the Tower is here. Gusto mong i-end niya yung situation niya. Kaya lang, pwedeng natatakot natin kasi yung person. Kanina kasi hindi ko nararamdaman yung takot. Pero ngayon, medyo may halong takot na rin yung person mo in a way na sa inyong side, sa side ninyo. Hindi sa side ng person niya na isa. Parang may takot siya if you, maybe hindi ka kasi nagpapakita ng emotions or hindi niya alam kung ano ang meron sa emotion mo. Wala siyang idea. Or pwedeng ang nararamdaman niya is rejection. You know? And doon, sa side na yon, might be doon siya natatakot na parang kung ako alis sa sitwasyon na ito, natatakot ako na baka i-reject mo lang naman ako. And with the Ace of Wands, itong person na ito has a lot of passion, pero katago eh. And with the Tower, dito sa deck na ito, the Tower is like a beautiful tower, you know. Sobrang gandang pagka-build. It's like a castle with a tower here. And sa nakikita natin dito, yung person mo, feeling niya kasi ngayon, I am safe. So, although hindi siya umalis sa sitwasyon, pwedeng yung person is nagpe-play safe lang, or feeling niya, safe naman ako kung nasaan ako. So, maaaring what the other person can provide for her or for him, diba? Kung ano man yung napoprovide ng other person para sa kanya, is some kind of protection. No, at least, kahit paano, wala nangyayari sa akin masama. Because your person has anxiety. And maybe in the past, may mga nakakatakot siyang experiences or whatever. Malaki naging naitulong din ng other person sa kanya para maramdaman niya na, ay, okay lang naman ako. Walang mangyayari sa akin masama. And, yan. What will happen in the future for you and this person? Spirit guys, single guys. For the sign of Virgo, in the future, you do have the Nine of Wands. In the future, you do have the High Priestess. The King of Cups. Okay, this is for the future. Bottom of the deck is the Two of Cups. In the future, for sign of Virgo, you do have your Three of Life, the Three of Coins, King of Coins. Bottom of the deck is the Four of Swords.
Tell me about the future situation. Receipt and interview. Bottom of the deck is the crickets. And that is silence and non-action. In the future, nakita ko ng spiritual development for you. King of Cups. Nakita lang ako dito ng ending, possible ending sa'yo in the future. Pero ang kailangan mong gawin is gamitin yung lakas ng pakiramdam mo. The High Priestess is you being a person na malakas ang pakiramdam, ang intuition. If you are not sure sa isang bagay, huwag mo siyang gawin. Kasi nakakita ko ng challenges or problema para sa'yo. Pero pag naramdaman mo yung isang bagay na parang huwag mong gawin to, huwag mong gawin yan, huwag mo talagang gawin. With the interview here, nakakita tayo dito ng talk or conversation and with someone na pwedeng itong conversation na ito ay mag-lead or maging dahilan para magdesisyon ka ng malakihang desisyon sa buhay mo. Pero depende sa nakakausap mo ang magiging sitwasyon or ang desisyon. Kung sino ba yung kausap mo. Pakiramdaman mo kung itong kausap mo na ba ito ay legit. Kung tingin mo na malaki ang chance na walang magiging problema, etc., then go for it. Pero kung may nararamdaman kang pag-aalinlangan, huwag mong ituloy. This person, in the future, nakita tayo dito na lipstick, dito sa receipt. And this is for your person. I mean, nakakita tayo ng magkaibang buhay in the future para sa inyo. And actually, dito, lalo na dito sa crickets na ito, this is silence and non-action. So, wala tayong connection or communication na nakikita sa inyo, especially with the today. Nakafocus nga kayo sa mga present moment ninyo. And for what I can see here, you do have here pretending. So, pwedeng may pagtatago or not being honest sa situation. Katulad ng person mo, hindi talaga siya makaalis doon. At I don't feel like makakaalis siya doon agad. Especially if there's, pagdating sa relasyon, especially if your person is married, anxiety is here. Kung makikita mo dito sa anxiety, there's this, parang, I don't know what's this called, no? Pero, it's a kind of gadget. And also, may makikita kang phone dito. And I feel like, aalis lang ang person na ito sa situation na ito pag nalobat na. Nagets mo? And what does it means? It means if someone is dead. And that could be dun sa side ng person niya. Makakaalis na siya dun sa person na yun if that person is already dead. Hindi yun nakikita nga aalis yung person mo because you do have here the sold. And this could means, feeling niya sa sarili niya, nabili na ako ng iba, nakuha na ako ng iba. And pwede nga may marriage na involved dito. And then parang tinanggap na lang din ng person mo yan. Alam mo, lalo na may receipt dito. May resibo tayo nakikita. Ayan, receipt. And that is resibo. Or, if the other person, siya mismo ang aalis or ang magtataboy sa person mo. So, yung person mo kasi hindi makapag-decide. So, either yung person niya ang mismong aalis doon sa situation nila or madededs. You know what I mean?
And then I can see the growth pagdating sa money. Maganda yung sinasabi sa side ng person mo pagdating sa money with the 3 of life. I can see growth. I can see, with the 3. The 3 of life, yan. From the word 3, puno. Ayan, pagdating sa pera ang usapan, yung 3 is growth. And lalo na with the number 3, which is a numerology that is also saying as growth. No, that also means growth. And with the 3 of coins and the 3 here and the king of coins, so nakakita tayo ng financial success and development sa person na ito. Okay? Financially. Pero pagdating sa love, your person is still trapped. Okay? And that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.